my beloved Boss Mike Cervera. Hello mga katalak! Surprise, surprise! Sorry na agad kasi wala talaga po akong choice kundi talagang pumayag sa pinag-uutos ng aming bossing na si Boss Mike. Kasi kung hindi ay malamang sa malamang ay sisantihin na po niya ako sa susunod na buwan. Kaya please lang po, samahan niyo po ako, pagtiyagaan at pagtiisan sa mga kukuda ko dito, kung ano't ano pa man. Please po, alang-alang po sa channel ni Boss Mike. By the way, thank you so much for liking and subscribing. Ayan, in advance na. And thank you so much for subscribing dito sa channel ni Boss Mike na patuloy lumalaki at lumalawak ang kanyang following. And congratulations din, team. At sana ay pagigihan pa natin para mas malaki ang bonus sa susunod. So alam ko po, nagasgas na sa karamihan ng issue sa West Philippine Sea, pero wala po tayong choice kasi yun po ang topic ko ngayon. I-mute nyo na lang po, pero mag-view pa rin po kayo. Yeah, kasi may mga kumakalat ngayon ng mga videos online and I'm sure aware po yung iba sa inyo nakakapanood na pinapakita doon kung paano i-bully ang ating mga kababayan na Coast Guards dito sa West Philippine Sea. And grabe, usually talaga wala po akong pakialam sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ganun po ako kawalang kwenta. Magaling lang talaga ako sa chismisan. Well, pero eto ay natawag niya yung pansin ko at talagang nabahala ako at nagulantang na may ganito palang pangyayari talaga. And sobra na parang feeling ko extremes na itong mga ginagawa ng mga Chinese na ito dito sa Pilipino. Iniisip ko nga paano sila nagkakaroon ng guts para gawin yun sa atin at sobrang angas nila. To the point na kung ano-ano nang ginagawa nila, meron ng mga nasaktan, meron nga naputulan na ng daliri dahil sa panggigit-git at pang-iipit nila dito sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. So I think this needs attention, no? Solusyon ang kailangan natin dito. Ano ba ang dapat isolusyon dito? Kasi baka umabot ito sa karahasan, hindi natin alam kung ano yung mga susunod pang mangyayari, no? Wag naman sana, pero nakakabahala po talaga ito. Thinking na meron tayong mga kapatid doon sa West Philippine Sea na dumadanas ng ganito. Sana po ay yung proper na ahensya or yung mga tao na makakasolusyon ito gumawa na po ng hakbang as early as now bago pa ito maging worse at nakakatakot po talaga. Having to watch those videos, talagang it really gotten me worried kasi paano pa kaya kapag nagkagera na? Kasi dito pa nga lang sa dagat, ang laki na ng puwersa ng China. Kawawang-kawawa ang mga Pilipino kung nakita nyo lang. Sobrang parang ang liit nila kumpara sa mga Chinese Coast Guards, no? Kasi ang lalaki ng mga barko, tapos ang dami nila, nagkalat sila doon. So parang feeling ko, paano pa kaya pag dumating ang time na magyera na kaya kailangan talaga natin ng alliance. This is just my opinion We really need an alliance. And kayo ba guys, meron na ba kayong contingency plan if in case yung mga taga-Pilipinas, no? Kasi gusto na rin talaga namin lumipad ng bansa dahil sa mga ganito, sa sobrang takot dahil marami kaming mga anak. Pero syempre, prayers can move mountains and anything is possible. So, sa ngayon, medyo kalma-kalma lang tayo kasi may nangyayari ngayon sa China. At ito ay pinagdaraanan nga nila yung kalamidad na recently for the past few days, meron tayong nabalitaan na bumaha sa China at marami sa mga kababayan natin ang natuwa pa. Kasi sabi nga nila, dahil daw sa kakaagaw nila sa West Philippine Sea ay pinadalhan sila ng dagat. O diba? Pero alam niyo yon, ang dami talaga ang natuwa dito. Hindi naman natin sila masisisi dahil nga sa bugso ng damdamin nila. Dahil nga sa ginagawa nila sa atin. 'Di ba? Nakakapagsalita sila ng ganun. Pero sana wag na tayo mag-send ng negative energy towards them. Bahala na talaga si Lord sa kanila. At kung ito talaga ay yung will ni God, pabayaan na natin na yung kamay niya ang gumawa ng paraan sa mga bagay-bagay. Marami din naman kasing mga bata doon na naapektuhan mo. Walang mga kamalay-malay yun.
wala silang kasalanan sa atin. And secondly, baka may mga kababayan tayo doon na nasasalanta din, 'di ba? So, might as well, wag ibigay na natin ito sa kamay ng Panginoon. Nung una parang wala pa sa akin yung sinasabi nila sinasakop-sakop tayo ng China, ganyan, ganyan, ganyan. Until I saw one billboard stating na Philippines, province of China. And I've received some parcels from Shopee na yun na yung address. Philippines, province of China. Parang iniisip ko, bakit may ganito? Inaalaw ba talaga na official address itong Philippines, province of China? Bakit nakakabit ang Philippines sa pangalan ng China? So that's when I started to look it up. At syempre nga bilang dakilang alalay ako ni Bossing at marami tayong mga naririnig na mga kudak-kudak niya. So na-educate tayo kahit papano. Ang laking tulong sa akin ni Boss Mike. Ang pinakamasakit kasi dito is yung sovereignty natin is nabenta. No? Yung ating kapayapaan at yung freedom natin, wala siya. Hindi natin masasabi as of now. Pero katulad nga ng sinasabi ni Digong na gentleman's agreement is just verbal without any documents or any papers involved na pinirmahan. I think we can easily redeem ourselves. So anyhow, no, I've been following some bloggers, and yung mga political analysts, and hindi ko ma-find yung logic nila bakit payag na payag sila dun sa nabenta tayo sa China. Anong meron? May porsyento ba kayo? Diba? Hindi ko ma-find yung logic eh. Kasi diba, Philippines is Philippines, China is China. That's what it's supposed to be. So, alam niyo yun, yung Junakis. So, I think sa akin, nakaharap natin yan. Actually, ang dami pa pala mga tao hindi alam na sinasakop na tayo ng China. Ang alam lang nila yung makapagchismisan sa mga showbiz, mga ganyan, makapagchismisan sa kapitbahay. Wala silang kamalay-malay na sinasakop na tayo ng China at sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Kung meron man tayong kamag-anak, kapatid, kaibigan, magulang, kapitbahay na wala pang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, we better educate them. Kasi worst comes to worst, lalo na ako, advance talaga ako mag-isip. Kaya nga, sobrang overthinking ko. Hindi na ako nakakatulog minsan. Sa totoo lang. Masyadong advance yung utak ko. Nung nalaman ko nga yung tungkol dito sa mga ganito, parang iniisip ko magbalot-balot na eh. Kaya lang na-realize ko yung passport namin ng asawa ko expired. So thank you so much sa pagsama sa akin on this vlog. Actually, few of the channels that I have been handling are sports channels, showbiz channels, and mommy-oriented channels. So parang this is my first time to actually appear on a political channel, no? So thank you so much for bearing with me, and God bless you all. At sana may trabaho pa rin ako next month, no? Boss? Thank you so much and God bless. Ta-ta!